Nagsisimula ang kwento sa pagpapakita ng isang emperador na nakaupo sa kanyang trono. Isang lalaking nasa katanghalian ng buhay, si Henry Morris, ang dinala roon na nakaposas kasama ang dalawang sundalo. Nagtipon ang mga tao na mukhang nag-aalala at natatakot. Nagtatanong si Henry sa sarili kung sinira ba ng lason na ininom niya kahapon ang kanyang mahika. Iniisip niya na kung hindi niya ginawa iyon, mas marami sana siyang naipagtanggol. Nagnitngit ang kanyang mga ngipin at inisip na talagang masama ang sitwasyon. Napagtanto niya na ang araw na tulad nito ay talagang darating sa huli. Gayunpaman, nagtiwala pa rin siya sa kanyang matandang kaibigan at kasama na si Golden Jackson Edward, at itinuring niyang ito ang kanyang naging pagkakamali. Napagnilayan niya na ang kasalukuyang emperador na si Silver Jackson Edward ay ginagamit ang mga nakamit ng kanyang ama upang umakyat sa kapangyarihan. Nakita ito ng mga matataas na aristokrata bilang isang malaking pagkakataon, dahil mas madaling hawakan ng isang sakam na tao kaysa sa isang matalas na talam. Samantala, isa-isa nilang nililigpit ang mga mapanlabang gobernador at mga potensyal na rebelde sa pamamagitan ng pag-akusa sa kanila ng pagtataksil. Nag-aalala si Henry kung paano humantong ang lahat sa ganito at inisip na sigurado siyang mas matalino ang emperador noong bata pa ito. Isang aristokrata ang itinuro si Henry at nag-utos na paluhurin ang kriminal. Lumuhad si Henry, ipinahayag ng aristokrata na ang traidor na inakusahan ng high treason ay si Henry Morris at tinanong kung sa kabila ng pagiging pinakamatalino sa imperyo, inaamin ba niya na nagplano siya laban sa pamilya ng imperyo. Ipinahayag niya na bagaman dapat hulihin ang kriminal na nagplano kasama ang kanyang pamilya dahil sa pagiging bukas palad ng dakilang emperador, napagpasyahan na ang mga parusa para kay Henry Morris lamang. Tumingin si Henry sa kanya nang may pagkadismaya at ang lahat ay natakot sa sandaling iyon. Sumigaw si Henry na mabubulok ang kanyang mga tainga kung patuloy siyang makikinig sa kanila at sinabihan silang itigil na ang daldal at patayin na lang siya agad. Nina si Emperador Silver Jackson Edward at nag-utos sa sundalo na patayin siya agad. Ang sundalong may hawak ng espada ay lumapit kay Henry ngunit mukhang natatakot. Humingi ito ng paumanhin kay Henry at itinaas ang kanyang espada. Inisip ni Henry na kahit patay na siya, hinding-hindi niya siya mapapatawad. Sa ganoon, pinugutan siya ng sundalo sa leeg. Nag-utos si Silver Jackson Edward sa sundalo na itapon ang kanyang katawan sa labas para kainin ng mga hayop. Bilang resulta, pagkatapos ng 20 taon ng hindi pinag-isang kapangyarihan, namatay si Henry Morris, ang unang 8th Circle Wizard ng sangkatauhan. Pagkatapos, isang batang lalaki na si Henry ang nagmulat ng kanyang mga mata at nagulat, nagtataka kung ano ang nangyari. Sigurado siyang ang espada ni Behold ang pumutol sa kanyang leeg. Napansin niya ang isang katawan ng manok at isang lumang libro sa kanyang kamay at nagtaka kung ano ito. Pagkakita sa salitang necromancy sa libro, napagtanto niya na nasangkot siya sa necromancy. Nang makakita ng salamin, lumapit siya rito at pagtingin sa kanyang sarili ay nagtaka kung ito ba ay isang panaginip. Kinurot niya ang kanyang pisngi at inisip na wala itong katuturan. Nagtatanong kung ano ba talaga ang ginawa ng dating may-ari, napagnilayan niya na ang necromancy ay itim na mahika at nagtaka kung saan at paano nakuha ng lalaki ang mahikang ito at ano ang ginagawa niya rito. Tumingin siya sa paligid at pinagmasdan ang kapaligiran. Nagtaka siya kung nasaan siya. Napagtanto niya na kung may kaugnayan ito sa necromancy, ito ay dapat na isang lugar na kayang humawak ng black magic. Inisip niya na parang walang tao rito at nagtanong kung siya ba ang may-ari ng lugar na ito. Binasa niya ang libro at naintindihan na nabigo sila marahil dahil sa sirang libro ng mahika at kawalan ng karanasan sa mahika. Inisip niya na maaari itong maging isang magandang pagkakataon para sa kanya at ang buhay na ito ay maaaring isang blessing in disguise. Naalala niya na kanina lang ay nag-aapoy ang kanyang tiyan dahil sa lason at ang mga lalaking iyon ay tumingin sa kanya na parang unggoy sa zoo. Napagnilayan niya ang kahihiyan at napagtanto na kailangan niya ng impormasyon. Batay sa loob ng silid at sa kanyang mga damit, napagtanto niya na tila hindi naman siya namuhay ng masama. Pinagmamasdan ang kanyang katawan sa salamin, inisip niya na malamang ay hindi siya isang kabalyero, kaya marahil ay isang wizard. Umupo siya at nagsimulang magsanay ng mahika, sa pangangatwirang kung siya ay isang wizard, dapat ay may mabuong circle sa kanyang puso. Sinubukan niya ng husto, ngunit wala siyang maramdaman at hindi niya masumpungan kahit ang pinakapayak na first circle. Napansin niya na wala siyang circle at ang kanyang katawan ay wala sa kondisyon. Nagtataka kung ano ang ginawa ng dating may-ari, nagpasya siya na muna ay lilikha siya ng circle,
pagkatapos ay mangangalap ng impormasyon, sa pangangatwirang anuman ang ginawa ng lalaki, dapat ay kumita siya ng pera mula rito. Naalala niya na siya ay isang 8th Circle Wizard, at ang Grandmaster ng Imperyo, at napagtanto na kahit walang mahika ang katawang ito, dapat ay kaya pa rin niyang gumuhit ng unang circle. Umupo siya at nagsumikap na mabuo ang circle. Nagpursigi siyang bumuo ng isang magic circle, at sa wakas ay nalikha ito sa loob ng kanyang puso. Kumpleto na ang unang circle. Iminulat niya ang kanyang mga mata at sinabing sapat na iyon. Nagtataka kung gaano na karaming oras ang lumipas at nagpas siyang iwanan muna ito ng ganoon. Inisip niya si Silver Jackson na parang isang bata. Naalala niya ang sandaling nakaupo siya sa harap ni Silver Jackson Edward, na nag-blackmail sa kanya sa pamamagitan ng pagbabantang papatayin ang mga inosenteng bata kung hindi niya iinuman ang lason. Para sa kaligtasan ng mga bata, ininom niya ito. Ang mga lokal na nahuli ay nag-alala para sa kanya. At pagkatapos, nagsimula siyang samukan ng dugo. Naaalala ito, inisip niya na kung isa lamang siyang kabalyero, nakatayo sana siya laban sa kanila kahit may lason. Ang mahika ay epektibo at nakahihigit, ngunit sa usapin ng hilaw na lakas, hindi ito sapat na malakas upang harapin ang isang dosenang sword masters ng sabay-sabay. Ang lakas na iyon, gayunpaman, ay maaaring sirain ng isang lason. Ang tanging kahinaan ng isang wizard ay ang marupok na katawan. Kung mayroon siyang katawan ng isang mataas na ranggong swordmaster, maaari siyang uminom ng maraming baso ng lason at manatiling maayos. Inisip niya na kung mamamatay siya, sa wakas ay kikilalanin niya ang lakas ng kabalyero. Sa anumang kaso, naniniwala siya na ang layunin ng buhay na ito ay napagpasyahan na ngayon. Nang maglaon, lumabas siya ng silid at napansin ang isang katulong na nakaupo sa sahig sa labas na humihilik. Ibinulong niya na dahil ang taong ito ay may katulong pa, dapat ay higit pa siya sa isang karaniwang tao. Nagising ang katulong, napansin siya, at tinawag siyang Young Master. Hikab ito, naginat, at tumayo sa harap niya. Inisip ni Henry ang tungkol sa saloobin ng katulong sa kanyang amo at nagpas siyang may dapat sabihin. Tinanong niya kung ano sa tingin ng katulong ang ginagawa nito. Naramdaman ng katulong na kakaiba ito at tinanong si Henry kung bakit bigla siyang umaasta ng ganito at kung hindi ba siya nakatulog ng sapat. Galit na sinipa ni Henry ang binti nito at sinabing sa tingin niya ay ang katulong ang hindi nakatulog ng sapat. Natamba ang katulong sa sahig at tinanong kung bakit ito ginagawa ni Henry. Sumagot si Henry na nakikita niyang hindi pa inaayos ng katulong ang sarili nito. Sinipa niya itong muli sa mukha at inisip na binabaliwala siya ng isang katulong. Galit na tumingin ang katulong sa kanya at ibinulong ni Henry ang tungkol sa ugali nito. Inisip ng katulong na hindi ito ang dull young master na kilala niya. Yumukod ito at nakiusap na nagkamali siya at humihingi ng tawad kahit minsan lang. Sinabihan siya ni Henry na itaas ang kanyang ulo at sinabing ito na ang huling pagkakataon na magpapakita siya ng awa, nagbabala na hindi na siya palalampasan ng ganoon kadali kung mangyari itong muli. Yumukod ang katulong at sinabing tatandaan niya ito. Inisip ni Henry sa sarili na sapat na ito. Pagkatapos ay tinanong niya ang katulong kung anong petsa na ngayon. Sumagot ang katulong na July 6 ng taong 20. Inisip ni Henry na isang araw pa lamang ang nakalilipas at muling nabuhay siya isang araw pagkatapos ng kanyang kamatayan. Pagkatapos ay itinanong niya ang sarili niyang pangalan. Sinabi ng katulong na siya ang Young Master Henry Morris. Nagulat si Henry at nagtanong muli kung ano ang sinabi nito. Inulit ng katulong ang pangalan at nagtanong kung may problema ba. Pagkatapos ay itinanong ni Henry ang pangalan ng kanyang ama. Sumagot ang katulong na ito ay si Baron Hans Morris. Pagkarinig nito, nagtaka si Henry kung talagang ganito ang tadhana at inisip na ang pagkakaroon ng parehong pangalan ay hindi naman masama. Naalala niya na si Baron Hans Morris ay isang veterano ng Unification War, at isa sa iilang nakaligtas hanggang sa huli, naging isang baron matapos kilalanin ang kanyang mga tagumpay sa militar, isang sikat na baron, na naglalagay kay Henry sa isang posisyon kung saan hindi siya ganap na maharlika pero hindi rin karaniwang tao. Nang maglaon sa kanyang silid, binasa niya ang kasaysayan ng pamilya at nalaman na ang kanyang ugnayan sa dugo ay hindi gaanong kahanga-hanga. Ang kanyang ama ay hindi sakam. Ang kanyang ina ay namatay habang isinisilang si Henry at ang panganay na anak ay kulang sa talento o kagustuhan at mukhang malayo sa anumang tagumpay. Kung mayroong malapit sa tagumpay, ito ay ang ulo ng pamilya, si Mrs. Morris at ang nakababatang kapatid sa ama ni Henry na si Kevin Morris. Ibinulong niya na ito siguro ang dahilan kung bakit nasangkot si Kevin sa dark magic.
Ang anak sa labas ay mas mahusay kaysa sa tagapagmana. Inisip niya na hindi siya sigurado kung saan nakuha ni Kevin ang lahat ng mga kagamitang pangmahika na iyon, ngunit iyon ay isang handal na desisyon. Napagtanto niya na nakakalap na siya ng sapat na impormasyon. Ang pamilyang ito ay walang kayamanan, walang talento, at walang koneksyon. Gayunpaman, maaari itong maging isang bagong simula. Naalala niya na katulad din ito ng dati. Noong nasa maliit na bansa na kalaunan ay naglaho, ang Mambodem, sila ni Golden Jackson ay nagsimula sa wala at nilikha ang kasalukuyang imperyo. Nagpasya siyang magsanay muna ng mahika sa katawang ito. Mayroon siyang 5 oras bago magbukang liwayway at binalak na gumawa ng maraming circle hanggat kaya niya. Sigurado siyang marami pang gagawin kapag sumikat na ang araw at inisip na mas makabubuting tapusin muna ang mga nakayayamot na gawain. Kinabukasan, pumasok ang sinag ng araw sa kanyang silid. Iminulat niya ang kanyang mga mata na basa pawis at pagod na pagod, kinumpirma niya na ang magic circle ay nabuo na at inisip na tapos na siya sa ngayon. Napansin na sa pagkakataong ito ay nagawa niyang maabot ang 3 circles. Pumasok ang katulong na may dalang timba ng tubig. Nagtanong ito kung hindi ba natulog ang young master at sinabing nagdala siya ng tubig para makapaghugas ito. Itinanong kung bakit ito pawis na pawis. Nag-alok itong maghanda ng mas maraming tubig para makaligo. Sumagot si Henry na hindi na kailangan at siya na ang mag-aayos sa sarili niya, at sinabihan itong maghintay sa labas. Sumang-ayon ang katulong, isinara ang pinto sa likuran nito, at ibinulong na alam niyang may kakaiba. Nilinis ni Henry ang kanyang sarili gamit ang mahika, nagmukhang sariwa, at sinabing mas maayos na ito ngayon. Inisip niya na sa ngayon ay magiging mahirap ito at kahit nais niyang ituon agad ang sarili sa pang-4 na circle, ang dami ng mahika na kinakailangan para rito ay nag-iiba-iba, kaya wala siyang magagawa kundi itigil muna ang kanyang pagsasanay sa sandaling ito. Binuksan niya ang aparador at napansin na ang mga damit ay halos magkakapareho lahat. Pumili siya ng isang kasuotan, sinasabing wala siyang magagawa. Nang maglaon, lumabas siyang bihis na bihis at sinabi sa katulong na gutom na siya. Inuutusan itong ipakita sa kanya kung saan siya makakahanap ng pagkain agad-agad. Sumang-ayon ang katulong at dinala siya sa hapagkainan. Ang pamilya Morris ay nakaupo sa paligid nito. Nakilala niya ang may-ari ng bahay, si Baron Hans Morris, at nakita sa kabilang panig ang concubine at ang anak nito. Ibinulong niya na kasama siya, may 4 na miyembro sa pamilya, at tila totoo na ang ina ni Henry ay namatay na. Sumama siya sa kanila at nagtanong si Baron Hans kung maayos ba ang tulog ng lahat at sinabi sa kanila na magsimula ng kumain. Habang kumakain sila, tiningnan ni Henry ang pagkain at inisip na bagaman hindi sila ang pinakamayamang pamilya, malamang ay kumikita sila ng sapat. Hindi ito kasing ganda ng dati, ngunit katanggap-tanggap pa rin. Kumakain si Kevin ng walang ingat at nina si Henry. Sa pag-iisip na hindi ito nararapat para sa isang magiging baron at nagbibigay sa kanya ng masamang pakiramdam, sinabihan niya si Kevin na mas mabuti kung kakain ito ng mas tahimik at dapat silang kumilos na parang mga maginoo. Nagsimulang tumawa si Kevin, hinahayaang mahulog ang pagkain mula sa kanyang bibig at kumalat sa paligid. Sinabihan niya itong kumain na lang sa paraang nakasanayan nila at nagtanong kung bakit bigla itong gustong mag-asta na parang maginoo, sinasabing hindi ito katulad niya. Huminto si Henry sa pagkain at inisip na nawawalan na siya ng gana, ngunit nagpasya siyang maging matyaga. Nagtanong si Hans kung nagpasya na ba sila kung sino ang mag-e-enroll sa Swordsman Academy. Nagtaka si Henry tungkol sa akademya at naalala na may ganoong lugar pala, iniisip na hindi ito masamang ideya. Inisip niya na kung susundin niya ang mga tagubilin hanggang sa pagtatapos, maaari siyang maging isang ganap na kabalyero at ang kanyang katawan ay magbabago ng lubusan. Gayunpaman, inisip din niya na sa paraang ito, ang oras na kailangan para makapaghiganti sa emperador ay magiging mas matagal. Mas mabuti at mas epektibo na ituloy ang pagbuo ng mga circle dahil hindi ito mangangailangan ng maraming taon tulad ng pagpapakadalubhasa sa pag-e-espada. Sumagot si Kevin sa kanyang ama na hindi na kailangan ng diskusyon at ang isang katulad niya ang mas nararapat na pumasok sa akademya. Sinabi ni Hans na may punto siya, ngunit mahalaga ring marinig ang sasabihin ni Henry. Mapang-uyam na sinabi ni Kevin na walang saysay ang makinig, sinasabing sa personalidad ni Henry, wala siyang magagawa sa akademya, na masyado siyang mataranta at mauuwi sa wala na parang hanggal, at noon pa man ay ganoon na si Henry. Inisip ni Henry nang may pagkadismaya kung wala ba siyang gagawin na parang hanggal.
Nagtanong si Kevin kung may nasabi ba siyang mali at idinagdag na wala man lang lakas ng loob si Henry na makipag-sparring sa kanya, kaya mas mabuting siya na lang ang pumunta, sinasabing sa tingin niya ay mas bagay siya sa ganoong bagay. Sinabi ni Hans kay Kevin na ang kanyang mga salita ay medyo masakit, ngunit hindi siya lubos na nagkakamali. Pagkatapos ay tinanong niya si Henry kung ano ang tingin niya rito. Sumagot si Henry na nagbago na ang kanyang isip at sinabing mas mabuti para kay Kevin na pumasok sa akademya kaysa sa isang anak sa labas na panatilihin ang dignidad ng pamilya. Nagalit si Kevin at hinampas ang kanyang mga kamao sa lamesa. Sinabi ni Henry na ang dahilan niya sa hindi pakikipag-sparring sa kanya ay hindi dahil sa kawalan ng lakas ng loob, kundi dahil ang kakayahan ni Kevin ay hindi man lang may kukumpara sa kanya at nahihiya siyang ipahiya ito. Nagulat silang lahat noong una at pagkatapos ay nagsimulang tumawa. Habang tumatawa, sinabi ni Kevin na medyo sumusobra na si Henry sa kanyang mga biro. Inisip ni Henry na ang kanyang katulong at ang kanyang pamilya ay maraming beses na siyang binaliwala. Sinabi ni Hans kay Henry na gaya ng sinabi ni Kevin, sumusobra na siya sa kanyang mga biro at itinanong kung bakit bigla siyang umaasta ng ganito. Sumagot si Henry na ito ay eksakto gaya ng kanyang sinabi at iminungkahi na kung ganoon kumpiyansa si Kevin, dapat silang magkaroon ng laban. Nagtanong si Hans kung magiging ayos lang ba talaga si Henry kung sasabihin niya iyon. May kumpiyansang sumagot si Henry na oo at idinagdag na kung hindi masyadong abala ang schedule ni Hans sa umaga, gusto niyang dumalo ito. Sinabi ni Hans na kung sigurado siya ay ayos lang at sinabihan silang dalawa na pumunta sa training ground. Tiningnan ni Henry si Kevin na tumatawa pa rin at inisip na tuturuan niya ito ng leksyon. Nang maglaon ay nagtipon silang lahat sa training ground at tumayo ng magkaharap. Inihagis ni Kevin ang kanyang espada kay Henry at sinabing kunin ito. Hinawakan ito ni Henry at iwinasiwas, iniisip na ang kahoy na espada ay halos kasing bigat ng totoong espada at sapat na ito. Napansin ng katulong si Henry at inisip na ang tingin sa kanyang mga mata ay nagbago at nagtaka kung talagang iniisip niya na kaya niyang talunin si Young Master Kevin. Sinabi ni Hans sa kanila na ayon sa mga patakaran, ang matatalo ay ang unang susuko, ngunit dahil sila ay magkapatid, hindi na nila kailangang umabot sa ganoon. Pagkatapos ay inihayag niya na magsisimula na ang tunggalian. Sinabi ni Kevin na lalakihan niya ang pagbibigay kay Henry. Sinabihan siya ni Henry na gawin iyon at itiniyak ang kanyang mga paa sa lupa upang mag-ipon ng mahika. Tumaas ang lakas ng kanyang kalamnan, liksi, at reflexes. Napansin niya na ang kanyang mahika sa pagtatanggol ay maaaring hindi kasing epektibo ng dati niyang buhay, ngunit sapat na ito para parusahan ang isang batang tulad ni Kevin. Pagkatapos ay tumalon siya patungo kay Kevin at nagsimulang paluan ito. Nagulat si Kevin sa sandaling iyon, ngunit nagawang harangan ang kanyang palo gamit ang kanyang espada. Nagulat ang lahat sa nakita. Pagkatapos ay hinawakan ni Henry si Kevin sa leeg, sinipa ang kanyang mga paa, at itinapon siya sa lupa. Nagsimula siyang paluan ito gamit ang kanyang espada, iniisip na kailangang tapusin ito ng mabilis. Tinamaan si Kevin sa balikat. Sinabi ni Henry na kung hawarang siya ng ganoon, mababali ang kanyang mga buto at nagsimulang bugbugin siya. Sinabihan ng kerida si Hans na itigil na ito ngayon. Sinabihan ni Hans si Henry na huminto at nagtanong kung papatayin ba niya ito. Huminto si Henry at tinanong si Hans kung mayroon pa siyang gustong sabihin. Sinabi ni Hans na ayos lang at tama si Henry. Sinabi ni Henry na sa tingin niya ay mas mabuting magkaroon ng maayos na pag-uusap bukas tungkol sa kung sino ang tatanggapin sa akademya at sa ngayon ay aalis na siya dahil pagod na siya. Namangha ang katulong sa hindi kapani-paniwalang pangyayari. Nagtipon ang lahat ng mga katulong at nagtanong kung paanong may katuturan ito at paanong matatalo ni Young Master Henry si Young Master Kevin. Binabanggit na ang haba ng panahon na nagsanay sila ay masyadong magkaiba. Si Crower, ang katulong ni Henry, ay nagpumilit na nakita niya ito at kinumpirma ang kanyang sinasabi. Tinanong niya si Bolton kung nakita rin ba niya ito, ipinapaalala sa kanya na nandoon siya. Kinumpirma ni Bolton na nagsasabi ng totoo si Crower at talagang nadaig si Kevin. Nagtaka sila kung ang panganay na anak ba ay nagtatago ng kanyang lakas hanggang ngayon. Samantala, nakaupo si Henry sa bathtub sa kanyang silid at inisip na hindi naman siguro masama ang katawang ito. Ang pagiging sensitibo nito sa mahika ay hindi masama at medyo may hubog din. Kung ang dating may-ari ay naging tamad, wala sana siyang magagawa. Gayunpaman, dahil 20 taong gulang na siya, magiging mapanganib kung wala siyang pundasyon.
Kaya, kailangan niyang magsimulang gumawa ng mga hakbang. Inisip niya ang tungkol sa fourth circle, at nagpas siyang subukan muli, hindi sigurado kung maibabalik niya ang mahikang kulang sa kanya gamit lamang ang pagsasanay. Pagkatapos ay nagsimula siyang magsanay ng mahika habang nakaupo sa bathtub. Bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang puso at inisip na sa huli, ang problema ay ang dami ng kapangyarihang mahika na mayroon siya. Kinilala niya na mayroong issue. Nang maglaon ay nagbigay siya ng ilang nakasulat na bagay kay Kohar at inutusan itong ibalik agad ang mga ito. Nagtanong si Kohar kung ang mga ito ba ay mga halamang gamot at kung nasasaktan ba si Henry sa kung saan. Sinabi ni Henry sa kanya na hindi niya kailangang malaman ang mga dahilan at simpleng hiniling na dalhin ang mga gamit. Sumang-ayon si Kohar at umalis. Inisip ni Henry na kailangan niyang makuha ang mga sangkap ng mabilis. Napagtanto niya na mula nang mamatay siya, ang kanyang pangarap para sa elixir ay maaaring nahinto. Naalala niya ang mahiwagang elixir, Miracle Blue, na nilikha niya noong nasa 7th Circle, pagkatapos ng kalahating taon ng pananaliksik. Inisip niya na isa ito sa kanyang pinakamalaking nakamit dahil maaari nitong dagdagan ang kakayahan ng isang wizard. Kapag may uminom nito, binubuksan nito ang pinakamataas na kapangyarihang mahika na umiiral sa katawan ng taong iyon. Kung mapalad, ang Miracle Blue ay maaaring magparami ng kapangyarihang mahika ng isang wizard ng maraming beses. Habang isinusulat ang recipe, ibinulong niya na dahil minadali siya sa pagbitay, hindi man lang niya naiwan ang recipe. Inisip niya na kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan, dapat niyang isulat ang recipe para sa Miracle Blue. Naalala niya na kahit gaano kamangha-mangha ang elixir, mayroon itong mga kakulangan. Ang purong solusyon ay isang napakalakas na gamot at maaari lamang gamitin kapag ang konsentrasyon ay inayos ayon sa antas ng iinom. Naalala niya na ang prinsipyo nito ay ang sapalarang pasiglahin ang puso upang dagdagan ang kapangyarihang mahika at maaari lamang itong gamitin ng isang beses sa isang buhay. Sa makatuwid, kapag ininom, ang konsentrasyon ay dapat na may adjust ng wasto hanggat maaari upang tumugma sa katawan ng iinom. Dahil kahit isang maliit na pagkakamali ay maaaring maging sanhi ng pagsabog ng puso, na magreresulta sa agarang kamatayan. Bumalik si Kohar dala ang mga halamang gamot at ipinaalam kay Henry ang kanyang pagbabalik. Sinasabing nakuha niya ang karamihan sa mga hiniling na gamit, ngunit may isa siyang hindi makuha. Tinanong ni Henry kung ano ang isang gamit na iyon. Sumagot si Kohar na ito ang huling gamit sa listahan, ang Green Crow Flower. Tinanong ni Henry kung bakit hindi niya ito makuha at kung hindi ba ito ibinebenta. Sumagot si Kohar na sinabi ng nagbebenta ng mga gamot na may isang malaking pangkat ng mga bandido ang nakita sa trade route at sa nakalipas na 15 araw, hindi makapasok ang mga mangangalakal sa teritoryo dahil doon. Tinanong ni Henry kung hindi ba alam ng kanyang ama ang tungkol dito. Sumagot si Kohar na maraming beses nang sinubukang supuin ang mga bandido, ngunit sila ay tuso at biglang sumusulpot at naglalaho. Nagtaka si Henry kung gaano kawalang kakayahan ng Baron kung hindi man lang niya mapabagsak ang ilang mga bandido. Pagkatapos ay sinabihan niya si Kohar na maghanda para lumabas. Nagulat si Kohar at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Sumagot si Henry na pupunta siya sa trade route at sinabihan itong maghanda ng 2 kabayo at gumawa ng mga paghahanda. Nag-alala si Kohar at sinabing hindi yun magagawa ng Young Master at ang pagpunta roon ng mag-isa ay mapanganib dahil ang pangkat ng mga bandido ay kinilalang may higit sa 30 katao. Tinanong ni Henry kung ano ang ibig niyang sabihin sa mag-isa at sinabihan itong sasama siya sa kanya. Idinagdag niya na bagaman hindi siya nagtatanong tungkol sa mga ganoong bagay, kailangan niya ang Green Crow Flower at hinahadlangan siya ng mga bandidong iyon sa pagkuha nito. Kaya dapat maghanda si Kohar ng mabilis. Pagkatapos, natapos ni Kohar ang mga paghahanda at nakatayo na may hawak na isang mahinang kabayo. Nagtanong si Henry kung wala na bang ibang kabayo. Sumagot si Kohar na ito ang kanyang pribadong kabayo. Sinabi ni Henry na papagalitan niya ang tagapangalaga ng kabayo pagbalik niya at sinabihan si Kohar na magdala ng espada na maaari niyang gamitin. Nagtanong si Kohar kung mayroon pa siyang ibang kailangan. Sumagot si Henry na kung gustong mabuhay ni Kohar, dapat siyang magdala ng mga bagay na makakatulong sa kanyang mabuhay. Sumang-ayon si Kohar, sinabing babalik siya at umalis. Pagkakita sa kondisyon ng kabayo, sinabi ni Henry na mukhang marami na itong pinagdaanan at kung ang may-ari nito ay walang kakayahan, may katuturan ito. Habang hinihimas ito, sinabi niya na ang pangalan nito mula ngayon ay Jade, ipinapaliwanag na iyon ang pangalan ng kanyang kabayo mula sa kanyang dating buhay.
Naalala niya na pagkatapos matutunan ang teleportation magic, hindi na niya kailangang sumakay at ang kabayo ay namatay sa huli, at sinabi niyang aayusin niya ang isang ito. Kinagat niya ang kanyang daliri at naalala ang isang perfect speed modification technique. Isa sa mga tekniko ng mahikang militar na ipinasa sa mga biologist, isang lihim na paraan upang baguhin ang isang kabayo. Nagsimula siyang magsulat ng mga spell sa katawan ng kabayo, iniisip na upang makagawa ng isang perpektong transfer formation, ang isa ay dapat na hindi bababa sa isang fourth circle wizard, at dahil hindi siya ganoon, wala siyang pagpipilian kundi ibaba ang antas ng isa at subukang gawin itong gumana. Natapos niya ang spell at sinabing tapos na siya. Nagsimula ang perfect speed modification technique, at ang kabayo ay nagsimulang mabago at sumigaw sa sakit. Humingi ng paumanhin si Henry na nagsasabing kulang siya sa maraming paraan at hindi niya ito ma-anesthetize. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos ang proseso ng pagbabago at ang kabayo ay naging malusog at malakas. Bumalik si Crower at sinabing nagdala siya ng espada. Sinabi ni Henry na magaling ang ginawa nito at sinabi ang ituro ang daan. Pagkakita sa kabayo, nagtanong si Crower kung nagpalit ba ng kabayo si Henry habang wala siya. Sumagot si Henry na iyon din ang parehong kabayo. Sinabi ni Crower na hindi niya iniisip na ganoon at hindi ito ganito kanina. Tinanong ni Henry kung sinasabi ba nitong nagsisinungaling siya at itinanong muli kung ito ba ay ibang kabayo sa nakita niya kanina. Natakot at nagulat si Crower sa parehong pagkakataon at sumagot na ito ang parehong kabayo. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Henry na ituro ang daan, sinasabing wala na silang masyadong oras. Hindi pa rin makapaniwala si Crower sa kanyang nakikita at inisip na kahit gaano pa niya tingnan, mukhang hindi ito ang parehong kabayo. Nang maglaon, handa na silang umalis at tinanong ni Henry si Crower kung naihanda na ba niya ang lahat ng sinabi niya rito. Sumagot si Crower na oo, ngunit idinagdag na kung malalaman ng Master at Madam, mapapahamak sila ng malaki. Sinabi ni Henry na hinihiram lang nila ang mga gamit, kaya hindi dapat magkaroon ng gulo. Nag-atubili si Crower, ngunit dahil sa takot sa tingin ni Henry, sinabi niyang naiintindihan niya. Sinabihan siya ni Henry na alaga ang mabuti ang mga gamit, nagbabala na hindi magiging mabuti kung kahit isa ay mawala. Pagkatapos ay pareho silang umalis. Sa daan, sinabihan ni Henry si Crower na magsuot ng mas maraming alahas at magsuot din ng 2 hikaw, sinasabing kailangan nilang akitin ang mga bandido. Nag-atubili si Crower, sinabing hindi pa siya nakapagsuot ng hikaw noon, pero isinuot pa rin niya ito. Sinabi ni Henry na sapat na iyon at sinabihan siyang magpatuloy. Nang marating nila ang isang partikular na punto, sinabi ni Henry na maaari na silang magbagal mula roon, ipinapaliwanag na ang kanilang layunin ay maging target ng mga bandido. Si Crower, na natatakot pa rin, ay nagsabi na maaari pa silang bumalik at ang mga balita tungkol sa mga bandido ay talagang masama. Sinabi ni Henry na siya ang bahala at idinagdag na dahil magkasama sila, hindi ito masyadong kaiyahiyak kahit mamatay sila sa sitwasyong ito. Pagkakita sa ekspresyon ni Crower, sinabi niyang nagbibiro lang siya. Pagkatapos ay lumitaw ang mga bandido at ganap silang pinalibutan. Ibinulong ni Henry na mabilis silang lumitaw at bagaman alam niyang magaling silang sumunod sa dilim, mas maingat sila kaysa sa iniisip niya at hindi man lang niya maramdaman ang kanilang presensya. Humakbang ang pinuno ng mga bandido at nagtanong kung ano ang ginagawa nila. Sinasabing parang humihingi sila na mahuli at madala palayo. Tinanong ni Henry kung siya ba ang pinuno. Nagtanong ang lalaki kung ano naman kung siya nga. Sinabi ni Henry na talagang gusto niya ng ginto kung ang pinuno mismo ang lumabas. Sumagot ang pinuno na walang magnanakaw ang tatanggi sa kayamanan at sinabi sa kanila na kung ibibigay nila ang mayroon sila, ang mga damit na suot nila, at ang mga kabayong sinasakyan nila, palalampasan ang kanilang buhay. Tinanong ni Crower ang young master kung ano ang dapat nilang gawin, sinasabing mukhang mahigit 20 sila. Sinabi ni Henry kay Cor na matatapos ang lahat sa oras na magising siya mula sa kanyang pag-idlip. Hindi naintindihan ni Crower at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos ay hinampas ni Henry ang kanyang leeg gamit ang isang hand technique, na naging sanhi ng kanyang pagkahimatay at pagbagsak sa lupa. Bumaba si Henry sa kabayo at sinabihan si Jade na maghintay doon ng matyaga. Ngumisi ang pinuno ng bandido at nagtanong kung ano ang ginagawa ni Henry. Sumagot si Henry na pinatulog niya si Crower dahil magiging abala lang ito. Nagtanong ang pinuno kung balak ba niyang labanan silang lahat ng mag-isa at nag-utos sa kanyang mga tauhan na patayin siya. Binilang sila ni Henry at nagtanong kung 25 lang ba sila.
Sinabi sa kanya ng pinuno ng bandido na ang pagbibigay pansin sa mga ganoong bagay kapag malapit ng mamatay ay nangangahulugang baliw siya. Sumagot si Henry na makikita nila kung sino talaga ang baliw. Sa isang pitik ng kanyang mga daliri, naglagay si Henry ng isang tila jelly na materyales sa ibabaw ng kanilang mga ulo, na ganap na humaharang sa kanilang mga bibig. Sinabi niya na hindi niya kailangang madumihan ang kanyang mga kamay para lang harapin ang ilang mga bandido. Sa materyales na iyon, lahat sila ay bumagsak. Nagpumiglas ang pinuno ng bandido na palayain ang kanyang sarili. Pagkatapos ay nag-ipon si Henry ng apoy sa kanyang kamay. Nagulat ang pinuno ng bandido nang makita ito. Inihagis ni Henry ang apoy at lumipat ito sa likuran ng pinuno, sinusunog ang kagubatan. Umiyak ang pinuno ng bandido at umamin ng pagkatalo. Sinabi ni Henry sa kanya na kung makikita niya muli ang kanilang mga mukha sa paligid doon, hindi na sila makakalabas ng buhay. Nang maglaon, nagising si Cooper nang may pag-aalala at nagtanong kung ano ang nangyari sa mga bandido. Sumagot si Henry na sa tingin niya ay tumakas silang lahat. Sumakay siya sa kabayo at sinabihan si Cooper na tiyaking walang nakalimutan at sinabing dapat na silang bumalik. Pagbalik nila, inilagay ni Cooper ang lahat ng alahas sa isang bag at sinabing aalis siya at ibabalik ang lahat. Sinabihan siya ni Henry na huwag mawalan ng anuman at huwag magnakaw ng anuman dito. Sinabi ni Cooper na hindi niya gagawin iyon. Pagkatapos ay pumunta si Henry para ibalik ang kabayo at hiningi ang pahintulot ng tagapangalaga ng kabayo na tingnan ang mga kwadra. Sumang-ayon ang tagapangalaga. Samantala, nagkamalay na si Kevin at tinanong ang kanyang ina kung ano ang nangyari. Naalala niya ang lahat at nagtanong kung talagang natalo ba siya. Pinagalitan siya ng kanyang ina, nagtatanong kung anong klaseng pagsasanay ang ginagawa niya para madaling matalo ng isang tulad ni Henry, sinasabing labis itong nagpapagalit sa kanya. Nakaramdam ng hiya si Kevin at ibinulong na hindi ito maaaring maging totoo at walang paraan na mangyari iyon. Sinabi niya na ang kanyang tamad na kapatid, na hindi kailanman nagmintes sa isang araw ng pagsasanay, na manalo laban sa kanya ay imposible. Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin sa pagkadismaya at inulit na imposible ito. Pumunta si Henry sa horse farm at nang makakita ng isang kabayo ay tinanong ang tagapangalaga kung kaninong kabayo iyon. Sinabi sa kanya ng tagapangalaga na iyon ang kabayo ng Panginoon at binabantayan nila ito ng may espesyal na pag-iingat. Pagkakita sa isa pa, nagtanong din si Henry tungkol doon. Sumagot ang tagapangalaga na iyon ang kabayo ni Young Master Kevin. Ibinulong ni Henry na ang kondisyon ng mga kabayong iyon ay maganda at nagtaka kung bakit ang sa kanya lang ang nasa ganoong kalagayan, tinatawag itong kaiyahiya. Pagkatapos ay itinanong niya kung nasaan ang kanyang sariling kwadra. At tubiling ipinakita ito sa kanya ng tagapangalaga. Pagkakita sa kondisyon nito, napansin ni Henry na ito ay sira-sira, mahalumigmig, at mamasa-masa, at sinabing hindi ito inaalagaan ng maayos. Sinabi niya sa tagapangalaga na mula ngayon, ang pangalan ng kabayo ay Jade. Sinabi niya na ituturing niyang isang tapat na pagkakamali ito sa pagkakataong ito at palalampasan, ngunit inutusan itong alagaan mabuti ang kabayo at ang kwadra nito mula ngayon. Sumang-ayon ang tagapangalaga at sinabing titiyakin niyang maaalagaan mabuti ang mga ito. Habang tumatalikod si Henry para umalis, idinagdag niya na hindi na kailangang sabihin na ang mga kabayo ng Panginoon at ni Kevin ay dapat ding maayos na pangalagaan. Nagbabala siya na kung sa susunod na pagpunta niya ay makita niyang hindi maganda ang kondisyon ng alinman sa mga kabayo, may mga kahihinatnan ito. Sa gabi, sa hapagkainan, tinanong ni Hans Morris si Henry kung gusto ba niyang talakayin ang tunggalian na nangyari noong umagang iyon at hiningi ang kanyang opinyon. Si Henry, habang humihigop ng tsaa, ay nagsabi na ayos lang siya at tinanong si Mrs. Morris kung ano ang iniisip nito. Galit na nagngit-ngit ang mga ngipin nito at sinabing ang kanyang opinyon ay hindi mahalaga at dapat silang magpatuloy sa pag-uusap. Idinagdag niya na aalis na muna siya at lumabas ng may pagkadismaya. Pagkatapos ay tinanong ni Hans kung kailan nagsimulang mag-aral ng pag-eespada si Henry, napapansing hindi pa niya naipakita ang panig na iyon ng kanyang sarili. Noon, sinabi ni Henry na hindi naman ito masyadong pag-eespada kundi pagbibigay lang ng payo sa isang laki sa layaw na nakababatang kapatid. Binanggit ni Hans na ang bata ay mayroon ng kaunting kabab ang loob ngayon at nagtanong kung si Henry ba ang dadalo sa Swordsman Academy. Sinabi ni Henry na pagkatapos ng pagsasaalang-alang ay iniisip niyang si Kevin ang dapat dumalo sa akademya. Nagulat ang kanyang ama at nagtanong kung bakit bigla siyang nagbago ng isip.
Ipinaliwanag ni Henry na ito ay isang desisyon na narating niya pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang kasunod ng tunggalian at idinagdag na kung ang layunin ng pagpunta sa akademya ay matuto ng pag-eespada, si Kevin ang dapat pumunta dahil siya ang kulang sa kakayahan. Nagkomento ang kanyang ama na ang kanyang pangangatwiran ay nagbago mula kaninang umaga, napapansing dati nang sinabi ni Henry na hindi dapat pumunta si Kevin dahil hindi ito sapat na magaling. Sumagot si Henry na hindi siya nag-iisip ng malinaw noong panahong iyon at gusto niyang ipadala si Kevin doon ngunit mayroon siyang kondisyon. Nagulat ang kanyang ama at nagtanong kung ano ang kondisyon. Sinabi ni Henry na bagaman isinusuko niya ang pagdalo sa akademya para sa kanyang sarili, hindi niya gustong sayangin ang ganoong kalaking pagkakataon. Nagtatanong ang kanyang ama kung ano ang kanyang iminumungkahi. Ipinapaliwanag ni Henry na gusto lamang niyang bahagyang subukan si Kevin at nakiusap na kung mayroon mang reklamo laban sa kanya, dapat ay ipadala si Kevin sa kanya. Binanggit ni Hans na tila isang estranghero na si Henry ngayon, ngunit sumang-ayon siya sa plano. Nagpasalamat si Henry sa kanyang ama at idinagdag na batay sa mga bali-balitang narinig niya, naglaho na ang mga bandido. Ang kanyang ama, na nagulat, ay nagtanong kung ang mga bandidong iyon ba ang tinutukoy niya. Kinumpirma ni Henry na sinabi ng mga ngalakal na hindi na nila nakikita ang mga bandido. Sinabi ni Hans na dahil magiging maganda ang panahon bukas, magpapadala siya ng ilang tao upang kumpirmahin ito. Sinabi ni Henry na kung wala nang iba pang pag-uusapan, aalis na siya. Nang maglaon, may kumatok sa pinto ni Henry at nagtanong siya kung sino ito. Pumasok si Kevin at tinanong ni Henry kung ano ang gusto niya. Ibinulong ni Kevin na sinabi ng kanilang ama na pumarito siya at makipag-usap tungkol sa akademya. Lumapit si Henry at naiiritang sinabi na hindi niya naiintindihan ang sinasabi nito at nagtanong kung talaga bang bumubulong ito na parang hanggal. Sinabi ni Kevin na hindi. Pagkatapos ay hiniling ni Henry na sabihin itong muli at itinanong kung ano ang sinabi ng kanilang ama. Natakot si Kevin at nagtaka kung ito ba talaga ang kapatid na kilala niya at kung paano ito nagbago ng husto. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin at tinawag siyang kuya. Nagtanong si Henry kung ano ang sinasabi niya. Sumagot si Kevin na ang tinutukoy niya ay ang mga pagkakataong naging bastos siya rito at ang lahat ng ginawa niya nang hindi nalalaman ang kanyang lugar. Inisip ni Henry na natauhan na rin sa wakas si Kevin at sinabing hindi niya alam kung narinig na ba ni Kevin, ngunit nagpasya na siyang isuko ang pagpunta sa akademya. Ipinaliwanag niya na bagaman isinuko na niya ito, hindi ito automatikong nagbibigay ng pagkakataon kay Kevin dahil ang dahilan kung bakit hindi basta-basta makakapasok ang sinuman sa kanila sa akademya ay ang mataas na matrikula. Idinagdag niya na tila gustong-gusto talagang pumunta ni Kevin, kaya naman binibigyan niya ito ng pagkakataon, ngunit mayroon siyang kondisyon. May kagalakang sinabi ni Kevin na sabihin lang ito at tatanggapin niya ang anumang hiling. Sinabihan siya ni Henry na huwag itong gawing malaking bagay at nagtanong kung narinig na ba niya ang tungkol sa Burnham. Nagtanong si Kevin kung ang Burnham ba sa Hilaga ang tinutukoy niya. Sinabi ni Henry na oo at ipinaliwanag na mayroon siyang negosyo doon ngunit gusto niyang si Kevin ang pumunta kapalit niya. Idinagdag niya na isa sa mga produkto ng rehiyon ng Burnham ay ang Green Crow Flower, na dinadala ng mga mangangalakal doon ngunit nagkakaroon sila ng problema dahil sa mga kamakailang bandido kaya gusto niyang si Kevin mismo ang pumunta roon. Nagtanong si Kevin kung sa tingin ba ni Henry ay kaya niya ito at pagkatapos ay biglang sumang-ayon, sinasabing tiyak na kaya niyang gawin ang ganoong bagay. Sinabihan siya ni Henry na maghintay dahil may sasabihin pa siya. Idinagdag niya na bagaman ito ay isang produkto na maaaring itago ng ilang araw, kailangan niyang kumilos ng mabilis upang makapaghiganti sa pamilya ng imperyo at sa mga maharlika sa lalong madaling panahon. Binigyan niya si Kevin ng 6 na araw at sinabing kailangan lang nitong bumalik sa loob ng panahong iyon. Nagtaka si Kevin kung sapat ba ang 6 na araw dahil pagkatapos ibawas ang mga oras ng pagtulog, sapat na lamang ang oras na iyon upang tumuon sa pagsakay sa kabayo. Lumingon si Henry at sinabing kung masyadong mahirap, maaari na nilang kalimutan ito. Sinabi ni Kevin na gagawin niya ito at kaya niya itong gawin. Sa gabi sa horse farm, ang mga kabayo ay nanginginain sa labas. Napansin ng kabayo ni Kevin si Jade na nakatayo sa gilid habang umiidlip. Lumapit ito at nagsimulang amuyin siya. Nagpatuloy sa pag-idlip si Jade at hindi ito napansin. Pagkatapos ay kinagat ng kabayo ang tiyan ni Jade. Nagising si Jade at sinipa ito palayo. Tumayo itong muli at sinipa rin si Jade pabalik. Sa pagkadismaya, hinarap siya muli ni Jade. Nilapitan ni Kevin ang tagapangalaga ng kabayo na si Vernon, at tinawag ito, nagtatanong kung nasaan siya.
Lumabas ang matandang si Vernon nang nagmamadali at nagtanong kung ano ang problema. Napansin ni Kevin ang kanyang kabayo na nakahandusay na patay at nagtanong kung ano ang nangyari, sinasabing hindi dapat ganoon si Grant at baka mali lang ang nakikita niya. Pagkakita kay Grant na patay na, hindi makapaniwala si Vernon sa kanyang mga mata at sinabing hindi niya naiintindihan kung bakit nasa ganoong kalagayan ang kabayo. Galit na sinabi ni Kevin na kung hindi alam ng tagapangalaga, wala nang iba pa. Yumukod si Vernon at nagsimulang makiusap, sinasabing hindi ito maaaring mangyari, humihiling na patawarin siya at sinasabing talagang hindi niya alam kung paano ito nangyari at sigurado siyang maayos ang kabayo hanggang kahapon. Sinigawan siya ni Kevin na tumahimik at nag-utos na kumuha agad ng ibang kabayo. Ibinulong niya na ang lahat ay nangyayari sa pinakamasamang posibleng pagkakataon at nagtanong kung wala na bang ibang magandang kabayo sa paligid. Pagkatapos ay napansin niya si Jade at sinabing kukunin niya iyon. Sinubukang magpaliwanag ni Vernon tungkol sa kabayo, ngunit inutusan siya ni Kevin na tumahimik. Hinawakan ni Kevin ang renda, ngunit nagsimulang sumipa si Jade sa kanya. Itinulak ni Vernon si Kevin sa gilid upang protektahan siya. Nagtanong si Kevin kung ano ang problema sa kabayo. Sinabihan siya ni Vernon na kumalma at sinabing ang kabayo ay kay Master Henry. Nagulat si Kevin at nagtaka kung paanong naging kabayo ito ni Henry, iniisip na ang kabayo ni Henry ay matamlay at mahina. Sinabi ni Vernon na anuman ang sitwasyon, ang kabayo ay kay Master Henry at idinagdag na kung kailangan talaga ni Kevin ng isa, dapat ay sumakay na lamang siya sa emergency horse. Inisip ni Kevin si Henry at sa pagkadismaya ay sinuntok ang dingding. Nang maglaon, umalis si Kevin para sa kanyang paglalakbay. Pagkakita sa kanyang pag-alis, sinabi ni Henry sa kanyang silid na ngayon ay ang kailangan na lamang gawin ay maghintay. Inisip niya na kailangan niya ng malakas na katawan na kayang makayanan kahit ang pinaka-nakamamatay na lason at ang ugat ng lakas na iyon ay ang aura, ang mana ng mga karaniwang tao. Napagnilayan niya na iba ito sa mahika na ginagamit sa pamamagitan ng pagpapatong-patong ng mga circles sa puso ng isa at ang aura ay ang paggamit ng mana sa buong katawan. Inisip niya na ang pagpapakadalubhasa sa aura ay madali kung itutulak ng isang tao ang kanilang sarili sa kanilang limitasyon at darating ito bilang isang realisasyon na ang aura ay nakuha na. Naalala niya na sa kanyang dating buhay ay tinanong siya ng kanyang ama tungkol sa pag-aaral ng pag-eespada upang ang kanyang mahinang katawan ay maging mas malakas at nakaramdam siya ng inis sa kanyang walang silbing katawan ngayon. Nang maglaon ay pumunta siya sa manor ng mga gwardya at sinabihan si Crowher na sunduin siyang muli kapag handa na ang tanghalian. Inisip niya na ayon sa family tree, mayroong dalawang swordmaster sa pamilyang Morris. Ang isa ay ang Panginoon ng mansyon, ang kanyang ama na si Hans Morris, at ang isa naman ay ang may-ari ng seguridad ng pamilya at ng manor, ang pinuno ng mga gwardya na si Byrne. Inisip niya na ang pinuno ng mga gwardya ay isang eksperto sa espada at nagtaka kung dapat ba siyang pumunta at tingnan kung gaano ito kahusay. Pagpasok niya, napansin niyang walang tao roon at sinabing mas tahimik ito kaysa sa inaasahan niya at nagtaka kung ang lahat ba ay naka-duty sa pader ng kastilyo. Napansin siya ng isang babae at nagtanong kung ito ba ang young master. Sinabihan niya itong kalimutan ang mga formalidad at nagtanong kung alam ba nito kung nasaan si Lord Byrne sa sandaling iyon. Sinabi nito na kung si Lord Byrne ang tinutukoy niya, kasalukuyan itong nasa likod bahay ng post ng mga gwardya. Kinilala niya ito at nagtungo sa likod bahay. Pagkakita sa kanya, sinabi ni Byrne na kung hindi ito ang young master, nagtatanong siya kung ano ang nagdala rito sa hamak na lugar na iyon. Binati siya ni Henry at sinabing pumarito siya upang humingi ng pabor. Nagtanong si Byrne kung anong klaseng pabor ito. Sinabi ni Henry na tungkol ito sa pagtuturo sa kanya ng pag-eespada. Nagulat si Byrne nang marinig ito. Nagtanong si Henry kung bakit ito gulat na gulat at sinabing gusto niyang simulan ang pagsasanay sa pag-eespada simula sa araw na iyon. Sinabi ni Byrne na dati ay sinabi ng young master na walang kahulugan ang pag-eespada. Sinabi ni Henry na nagbago na ang kanyang isip at nagtanong kung maaari ba siyang sanayin ni Byrne o hindi. May kagalakang sinabi ni Byrne na labis siyang natutuwa na makitang nagkaroon na rin sa wakas ng interes ang young master sa pag-eespada at nagtanong kung naghahanda na ba ito sa wakas para maging tagapagmana ng Panginoon. Naguluhan si Henry at sinabing hindi naman eksaktong ganoon. Sinabi ni Byrne na walang dahilan para mahiya at nagtanong kung maaari ba siyang magtanong. Sinabihan siya ni Henry na huwag mag-atubiling magtanong. Sinabi ni Byrne na narinig niya na noong nakikipag-sparring si Henry kay young master Kevin, nanalo siya ng malaki at nagtanong kung totoo ba ito at kung gayon,
nag-aral ba si Henry ng pag-eespada sa ibang lugar na hindi niya alam? Sinabi ni Henry na hindi ganoon at nagpasya siyang mag-aral ng pag-eespada mula ngayon. Sinabi ni Byrne na hindi magiging mahirap na tulungan siya, ngunit inisip na hindi siya kumbinsido at maaari niyang dahan daw ang alamin ito. Pagkatapos ay iminungkahi niya ang pagsisimula sa isang bahagyang sparring, ipinapaliwanag na ang mga pinakapayak na kaalaman lamang ang ituturo niya sa simula, ngunit pagkatapos marinig na tinalo ni Henry si Young Master Kevin, hindi niya matukoy ang kasalukuyang antas ni Henry. Sumang-ayon si Henry. Nang maglaon, nagsuot si Henry ng mahiwagang baluti. Sinabi ni Byrne na hahayaan niyang unang umatake si Henry. Malugod, na sumang-ayon si Henry at tumalon patungo sa kanya. Nanatiling nakatayo si Byrne habang papalapit si Henry. Itinutok ni Henry ang kanyang espada kay Byrne, ngunit umiwas si Byrne at nagsimulang sip-in siya sa tiyan. Hinarang ni Henry ang tuhod gamit ang kanyang kamay. Nagtaka si Byrne sa lakas ni Henry at inisip na malamang ay nagkataon lamang ito. Pagkatapos ay iwinasiwas ni Byrne ang kanyang espada, na iniwasan ni Henry sa pamamagitan ng pagyuko. Ikinagulat ito ni Byrne at pagkatapos ay nagpakawala si Henry ng isang palo na hinarang ni Byrne gamit ang kanyang espada. Nagtaka si Byrne kung ganito ba talaga kabigat ang espada ng Young Master at inisip na maaaring mayroon siyang hindi alam at dapat niya itong subukang itulak pa. Nagsimula siyang umatake ng seryoso, ngunit ang kanyang mga palo ay hinarang ni Henry. Nagtaka si Byrne kung talagang sinusubukan ni Henry na harangin iyon. Hinihingal na inisip ni Henry na ito siguro ang dahilan kung bakit tinawag si Byrne na Commander-in-Chief, at maliban sa aura mana, ang husay ni Byrne sa espada ay kapansin-pansin. Nagtaka siya kung bakit nasa isang rural na lugar si Byrne gayong mayroon itong ganoong mga kakayahan. Habang hinaharangan ng mga palo, inisip niya kung posible ba ito sa isang taong madaling mapagod. Nagpatuloy siya sa pagharang habang pawis na pawis. Pinuri siya ni Byrne. Nagtanong si Henry kung ano ang ibig niyang sabihin. Itinanong ni Byrne kung bakit itinago ni Henry ang kanyang mga kakayahan hanggang ngayon. Sinabi ni Henry na tumitingin-tingin lang siya sa balikat ng iba at sinusubukang gayahin sila. Ibinulong ni Byrne na natutunan ni Henry ang ganoon karami sa pagtingin lang sa balikat ng iba at inisip na pagdating sa pag-eespada, hindi lamang ito tungkol sa paggalaw. Napagnilayan niya na ipinapakita nito kung gaano nakarami ang nalalaman ni Henry tungkol sa mga pangunahing pandama sa labanan. Sinabi ni Henry na higit ito sa kanyang inaasahan at idinagdag na kung ang kanyang hitsura ay nagpapakita ng hindi komportable kay Byrne, hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito at dahil si Byrne ang magiging guru niya, ang pagsasalita ng hindi formal ay hindi nararapat. Inisip niya na tila magaling din si Byrne sa pagbabasa ng mga tao. Nagtanong si Henry kay Byrne kung ang espadang ginagamit niya ay ang Imperial Swordsmanship. Kinumpirma ni Byrne na oo at sinabing karaniwan ng pag-aralan ng Imperial Swordsmanship. Inisip ni Henry si Golden Jackson at naalala ang pagsisikap na iwasan ang Imperial Swordsmanship, ngunit napagtanto na saan man siya magpunta, ang Imperial Swordsmanship ay itinuturing na pundasyon. Tinanong niya si Byrne kung magsisimula na ba ang klase sa araw na iyon. Sinabi ni Byrne na ang titulong ibinigay sa kanya ni Henry ay tila nakakailang, ngunit gayunpaman, ang klase ay hindi mahirap. Nagpasya siyang ituring yun bilang unang klase at tinanong si Henry kung ano sa tingin niya ang pinakakailangan niya sa ngayon. Sinabi ni Henry na sa tingin niya ay stamina dahil anuman ang gawin niya, ang stamina ay magiging isang mahalagang pundasyon. Sumang-ayon si Byrne na ang stamina ay tama at sinabing kailangan ng magandang stamina para makaligtas hanggang sa huli. Pagkatapos ay itinanong niya kung mayroon bang partikular na bagay na naisip ni Henry na kulang sa panahon ng kanilang sparring. Sinabi ni Henry na kulang siya sa lahat at parang isang blankong papel. Sumang-ayon si Byrne at idinagdag na para magbigay ng mas maraming detalye sa pag-eespada, ang pundasyon ay ang footwork. Nagtaka si Henry tungkol sa footwork at naalala na sinabi rin ni Golden Jackson ang parehong bagay na ang lahat ay nagsisimula sa mga paa, ngunit nagtanong kung ang footwork lang ba ay magkakaroon ng ganoong kalaking epekto. Napansin ni Byrne ang kanyang pag-aalinlangan at sinabing batay sa hitsura ng kanyang mukha, hindi siya kumbinsido. Inihagis niya ang kanyang espada at sinabing kailangan niyang ipakita mismo ang pagkakaiba. Ipinaliwanag niya na siya ang nasa depensa at iiwas lamang at dapat na patuloy na umatake si Henry ng malaya. Binanggit ni Henry na tila minamaliit siya ni Byrne. Sinabi ni Byrne na isa itong panibagong klase. Tinipon ni Henry ang kanyang mahika sa pagtatanggol at sinabing naiintindihan niya at nagsimulang umatake. Umiwas si Byrne sa pamamagitan ng pag-atras.
Sinubukan ni Henry ng maraming beses na makatama, ngunit madaling umiwas si Byrne. Pagkaraan ng ilang sandali, nahihirapan pa ring makatama. Nakita ni Henry na lumitaw si Byrne sa likuran niya. Sinabi ni Byrne na hihinto na sila roon. Si Henry, na hinihingal at pagod, ay inisip na kahit may mahika, masyado pa rin siyang mabagal kumpara kay Byrne. Sinabihan ni Byrne si Henry na tingnan ang kanyang mga paa at ihambing ang kanyang mga bakas ng paa sa mga bakas ni Byrne, nagtatanong kung nakikita ba niya ang pagkakaiba. Pinagmasdan ni Henry ang mga bakas ng paa at napansin na ang saklaw ng kanilang mga galaw ay magkaiba. Kinumpirma ito ni Byrne at sinabing kung ang isang circle ay iguguhit sa kanyang mga bakas ng paa, hindi sila lalabas sa saklaw, samantalang ang mga bakas ng paa ni Henry ay napaka-irregular. Nagtanong si Henry kung hindi ba may katuturan na magkaroon ng irregular na bakas ng paa kung siya ang umaatake. Sumagot si Byrne na ang pag-atake ay dapat gawin pagkatapos mag-obserbo at mapapagpasyahan lamang kung saan at paano aatake pagkatapos malaman ang magiging galaw ng kalaban. Inisip ni Henry na kahit iba ito sa mahika, napakaraming pagkakaiba. Ipinaliwanag ni Byrne na ang paggalaw sa isang pabilog na paraan ay tinatawag na circle step sa Imperial Swordsmanship. Idinagdag niya na ang kailangan ni Henry ngayon ay lakas ng katawan at footwork, kaya magtutuon siya sa mga iyon sa loob ng ilang sandali. Sinabi ni Henry na naiintindihan niya ang lakas ng katawan, ngunit nagtanong kung paano huhusgahan ni Byrne ang kanyang footwork. Binanggit ni Byrne na tila nagmamadali si Henry at walang katapusan ang pagsasanay. Sinabi niya na ganito ang gagawin nila. Kung magagawa man lang ni Henry na mahawakan siya habang gumagamit ng tamang footwork, sisimulan na niya ang pagtuturo ng pag-eespada. Sinabi ni Henry na naiintindihan niya. Nagpatuloy si Henry sa pag-eehersisyo, pawis na pawis, at bumabagsak sa pagod. Gumamit siya ng healing magic, tumayong muli, at nagpatuloy sa pagsasanay. Pagkakita sa kanyang pagtakbo, inisip ni Byrne na ang pinakakwalipikadong tao ay ang tunay na pinakakwalipikado. Kung nagsasanay si Henry para sa lakas ng katawan, nagtutuon siya sa lakas ng katawan. Kung nagsasanay siya para sa footwork, nagtutuon siya sa footwork. Inisip ni Byrne na sasang-ayon ang Panginoon. Si Henry, habang hawak ang espada, ay iwinawasiwas ito at iniisip na kung hindi dahil sa hanggal na emperador na iyon, maaari sana siyang gumagawa ng pagsasaliksik sa mahika na hindi niya nagawang ituloy. Habang lumulubog ang araw, hinihingal siya at binanggit na natapos na ang araw. Nang maglaon sa kanyang silid, nagsimula siyang magsulat at ibinulong na titingnan niya kung gaano karami ang naisulat niya kahapon, napapansing ang mga aristokratang iyon na nanira sa kanya at sa kanyang mga kakampi ay maaalalang lahat at idaragdag sa kanyang kill list. Isinara niya ang diary at inisip na sapat na ito para sa mga pangalan sa araw na ito. Pagkatapos ay inilabas niya ang mapa at inisip ang tungkol sa kanlurang kontinente, ang Eurasia, ang imperyong pinangalanan ni Golden, at binanggit ang kakatwang pagpapangalan nito. Nagpasya siyang pumunta pa kanluran sa araw na ito habang naaalala na sa kanyang dating buhay ay itinago niya ang maraming kayamanan at mga artifact sa buong kontinente na nilalayong maging kanyang pamana tulad ng Miracle Blue. Ngayong nawala ang lahat, kailangan niyang kolektahin ang mga ito mismo. Inisip niya na susubukan niyang tandaan ang maraming kayamanan hanggat maaari at markahan ang mga ito sa mapa. Pagkatapos ay bumukas ang pinto at pumasok si Crower. Pinatigil siya ni Henry sa pamamagitan ng senadorias ng kamay at nagtanong kung ano ito. Sinabi ni Crower na bumalik na si Master Kevin. Nagtaka si Henry kung bakit 5 araw pa lang ay bumalik na si Kevin. Tumayo siya, lumingon, at sinabing dapat nila itong puntahan. Pinuntahan nila ito at napansin ang mga katulong na nagtipon sa labas ng kanyang silid. Nagtanong si Henry kung bakit nagtitipon ang lahat doon. Sinabi sa kanya ng isa sa kanila na ang young Master Kevin ay nasa masamang kondisyon. Nagulat siya nang marinig ito. Sinabi ng isa pang katulong na kung gusto niyang malaman ang mga detalye, kailangan niyang pumasok sa loob, idinagdag na maaaring nakatagpo si Kevin ng mga bandido sa kanyang pagbabalik. Nagtaka si Henry kung bakit gayong napaalis na niya ang mga bandido sa daan ng pangkalakalan at inisip na baka may iba pang mga bandidong lumitaw. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob at pagkakita sa kondisyon ni Kevin, pinaalis niya ang lahat. Biglang hinawakan ng kerida ang kanyang kwelyo at nagsimulang sumigaw sa kanya, pinapagalitan siya at sinasabing dahil sa kanya ay nasa ganitong kondisyon si Kevin. Inisip ni Henry na eksakto ito sa sinabi ng katulong. Pinakawalan niya ang sarili mula rito at tinanong ang manggagamot kung bakit ganito si Kevin.
Sinabi ng manggagamot na sa tingin niya ay nakatagpo si Kevin ng isang pangkat ng mga mailap na hayop. Nagtanong si Henry kung bakit niya ito nasabi. Sumagot ang manggagamot na walang sugat mula sa espada si Kevin at nakakita siya ng mga marka ng kuko at ngipin at ganoon din ang nangyari sa kabayo ni Kevin. Nagtanong si Henry kung gaano ito kalubha. Sumagot ang manggagamot na maraming naipong pagod si Kevin, na ang kanyang kondisyon ay hindi na maganda nang siya ay umalis, at ang matagal na pagsakay sa kabayo ay nagpalubha rito. Nagpasalamat si Henry sa kanya para sa pagsusuri at nagtanong kung mayroon pa bang kailangang gamutin. Sinabi ng manggagamot na sa ngayon ay nagawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya. Pagkatapos ay hiniling ni Henry sa kanya na tumabi at hiniling din kay Mrs. Morris na gawin ang pareho. Sumigaw ito sa pagkadismaya na sinasabing kakatwa ito at nagtatanong kung ano pa ang sinusubukan niyang gawin sa kanyang anak. Pagkatapos ay tinawag niya si Ko na nakaintindi sa kanya. Nang maglaon ay nag-iisa sa silid kasama si Kevin na bahagyang idinilat ang mga mata. Sinubukan nitong umupo, ngunit pinatigil siya ni Henry at sinabing hindi na niya kailangang bumangon. Hamigang muli si Kevin. Ibinulong ni Henry na marami itong natiis. Sinabi ni Kevin kay Henry na ibinalik niya ang green crow flower na hiningi nito. Pinahalagahan siya ni Henry at sinabing naging mahusay siya sa pagtupad sa kanyang pangako at maaari na siyang dumalo sa Swordsmanship Academy. Pagkatapos ay gumamit siya ng sleep magic sa kanya at sinabing dapat siyang magpahinga ng mabuti at magiging maayos din siya paggising niya. Pagkatapos makatulog ni Kevin, gumamit si Henry ng healing magic sa kanya at sinabing bagaman hindi niya mapapagaling ang balat nito na parang isang pari, kaya pa rin niyang gamutin ang pagod at mga panloob na sugat nito. Matapos siyang gamutin, tahimik niyang kinuha ang pumpo ng bulaklak at inisip na ngayon ay mayroon na siya ng lahat ng sangkap na kailangan niya. Pagkatapos ay umalis siya kasama si Core. Sa gabi sa kanyang silid, inihanda ni Henry ang elixir, ibinubulong na ang amoy ay nagbabalik ng mga alaala at matagal na rin ang nakalipas. Inisip niya na kahit na ito ay isang gamot na ginawa para sa taunang ritual ng mga batang disipulo ng Tower, ang ibang mga wizard ay tiyak na gumagawa na rin ngayon ng mga katulad na elixir pagkatapos ng kanyang kamatayan, ngunit ang mga iyon ay magiging peke. Napansin niya na matapos itong i-freeze at pakuluan ng ilang beses, nagbago ang kulay at ang amoy ay nagsimula na ring magbago sa wakas. Inisip niya na ngayon ay kailangan na lamang niyang i-adjust ang konsentrasyon upang umangkop sa kanyang katawan at kung hindi niya gagawin, ang kanyang kapangyarihang mahika ay maaaring sumabog sa kanyang puso. Bagaman iinuman niya ito ng direkta, inisip niya na ang side effect ng isang pagsabog ng mahika ay sanhi ng kawalan ng kakayahan ng iinom na kontrolin ang mga epekto ng nainom na purong solusyon, at sa huli ay usapin ito ng kakayahan. Napagnilayan niya na ang pagkontrol sa mahika ay hindi nakabase sa pisikal na katawan, kundi sa lakas ng isipan at sensibilidad, at dahil mayroon na siyang karanasan sa 8 magic circles, dapat ay mayroon siyang sapat na kontrol sa mga epekto ng purong Miracle Blue Solution. Gayunpaman, hindi niya maiwasang manginig at inisip na sa teorya ay dapat itong maging perpekto. Pagkatapos ay nagsimula siyang inumin ito. Pagkatapos uminom, ibinalik niya ang mangkok at sinabing lasang malansa ito. Biglang uminit ang kanyang buong katawan na tila matutunaw na ito. May init na lumabas sa kanyang katawan at pawis na pawis siya. Pagkatapos ay umupo siya sa sahig at nagsimulang magnilay upang likhain ang circle. Pagkaraan ng ilang sandali, patuloy pa ring nalilikha ang init at nagsimulang mabuo ang circle. Sinabi niya na ito ang lakas na gusto niya at nakiusap na bigyan pa siya. Habang nagigising, nagtaka siya na kumpara sa sakit na naramdaman niya noong gisingin ang ika-8 circle, ang dami ng presyong ito ay wala lang. Habang nalilikha ang circle, ibinulong niya na tila may lumilitaw na circle at itinuring itong hindi kapanipaniwala. Nagtatanong kung paano ito nangyayari at kung 2 pinto ba ang nagbukas. Napagtanto niya na ang 5th ring ay nabuo mula sa pang-4 at inisip na hindi niya inaasahan na gagana ng ganoon kahusay ang Miracle Blue Solution. Napansin niya na sa ika-5 circle, naging isang sorcerer na siya. Napagnilayan niya na ang domain ng ika-5 circle ay isa na hindi makakamit ng ilan kahit na magsanay pa sila sa buong buhay nila. Naalala niya na sa Magic Tower, ang mga wizard na nakaabot sa ika-5 circle ay hindi tinatawag na wizards kundi sorcerers at ang mga sorcerer ay nagtataglay ng kapangyarihang higit pa sa 100 sundalo na pinagsama at awtoridad na katumbas ng mga kabalyero. Nagtaka siya kung kaya pa ba niyang bumuo ng isa pang ring, ngunit napagtanto na ang pagbuo ng 2 ring ay tila ang huli na, at ang pagsisimula mula sa ika-6 na circle ay mangangailangan ng mas maraming konsentrasyon.